Pagpalang araw mga kapatid, salamat sa Citadel Choir. Tunay na kayo ay namimiss ng buong kapatiran. Sana naman, kahit sa mga virtual liturgy natin, ay lagi naming marinig ang inyong magagandang awit. Ngayong umaga mga kapatid, tayo'y bibigyang inspirasyon ng isang yugto ng buhay ng ating Panginoong Hesus, kung saan ay kanyang binibigyang diin ang halaga ng pagiging alagad at kung ano ang hinihingi nito. Sa Ebanghelyo ni Lucas ay ating masusumpungan ang istorya na nagsasabing habang siya ay naglalakbay patungong Jerusalem, sinundan siya ng napakaraming tao. Great multitudes of people followed. Marami silang naririnig tungkol kay Jesus sa kanyang mga iba't ibang ginagawang kababalaghan, pagpapagaling. Kaya kahit saan siya magpunta, siya ay sinusundan at sinasamahan ng maraming mga tao. Nararamdaman ng mga tao na mayroong something mysterious at kabigha-bighani dito sa lalaking ito na nagmula sa Nazareth. Ang kanyang otoridad sa pagtuturo, ang kanyang kapangyarihan ay nakikitang mula sa Diyos. Kaya ang mga tao ay talagang gustong-gusto siyang pakinggan, sundan, samahan. Subalit mayroong gustong liwanagin si Jesus sa kanila at sa lahat ng mga naghahangad na sumunod sa Kanya. Alam ni Jesus na ang mga taong naroroon na sumusunod sa Kanya at gustong mapabilang sa Kanyang alagad ay hindi pare-pareho ang dahilan. Ang iba sa kanila ay naroroon sapagkat sila ay may sakit at naghahangad ng dagliang kagalingan. Mayroon doon sa kanila na mga desperadong nationalists, mga political activists na gustong alamin at tiyakin kung si Jesus nga ba ang totoong tagapagligtas na katulad ng nasa propesiya ng kasulatan. At meron din naman sa kanila na curious lang. Gusto lang makichismis. Siyempre, naroon din yung kanyang mga alagad. Sapagkat magandang training yun para sa kanila. OJT, on-the-job training. Eventually, sila yung magte-take over ng ministry. At ang pagsama kay Jesus, pagsunod sa Kanya, ay isa sa pinakamabisang paraan para sila ay magkaroon ng sapat na kasanayan. Meron din naman doon, ayon sa banal na kasulatan, na mga nagtuturing na sila ay disipulo pero hindi kabilang dun sa original 12. At naroon din sila para patunayan ang kanilang commitment na sumunod kay Jesus. Nagpunta sila doon, ang iba sa kanila o ang marami sa kanila, hoping that they can be counted as Jesus' followers and disciples.
At doon sa yugtong yun, doon nagsalita si Jesus upang bigyan ng paliwanag ang mga naghahangad na maging alagad kung ano ang tunay na pagiging disipulo at ano ang hinihingi nito. Ano ang nire-require nito. Sinabi ni Jesus, at least mayroong 3 criteria para ikaw ay ituring na disipulo. Ang sabi niya, hindi maaring maging alagad po ang sinumang umiibig sa kaniyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Mukhang masyadong mabigat to. At kung sa ating panahon ngayon, baka sasabihin natin, the criteria are so tough and harsh. Parang ang hirap namang ma-fulfill yan. Ano ba talaga ang gustong sabihin ni Jesus? Ibig ba niyang sabihin, kailangan nating halikdan, kapuutan ng ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, ama, ina, magulang, kapatid, asawa, anak? Kailangan ba yun? Hindi ba natin pwedeng i-negotiate sa kanya? Halimbawa, nabawasan ng kaunti yung, o medyo paluwagin na kaunti yung criteria so that we can also be counted as followers and disciples of Jesus. But that cannot be. Jesus will never compromise the high moral standards of faith. Hindi siya makikipag-compromise sa atin para i-reduce ang pamantayan para lamang ma-accommodate ang mga pamantayan ng tao. Sabi nga ni Dietrich Bonhoeffer, isang German pastor na pinaslang dahil sa kanyang paninindigan kay Kristo nung panahon ni Hitler sa Germany. Sabi niya, discipleship that costs us nothing is cheap grace, and cheap grace does not heal nor does it lead to victory because it has no power whatsoever. Hindi gusto ni Jesus na bigyan ng maling signal yung mga sumusunod sa Kanya na ang pagiging alagad ay isa lang bagay na may kaugnayan lamang sa mga gantimpala na tatanggapin at mayroong maliit na hinihingi. On the contrary, ang pagsunod kay Jesus is not at all easy and never trouble-free. Kailangan bang kapuutan natin, itakwil ang ating mga mahal sa buhay? That is not the point. Ang sinasabi lang ni Jesus, hindi maaari na susunod ka sa akin pero mas mahal mo pa ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong kapatid, ang iyong magulang kaysa akin. I should not be a second priority. Parang ganun ang sinasabi ni Jesus. Kung gusto mong sumunod sa akin at gusto mong ituring kitang alagad, dapat ako ang iyong prioridad. Which is very true, mga kapatid. Ano ba ang priority natin? Kahit na sinasabi natin tayo yung mga tagasunod ng Panginoon.
Priority ba natin ang ating ministeryo, ang ating tungkulin bilang Kristiyano? O ang pamilya natin comes first? Ang trabaho natin ang inuuna natin, ang iba pang mga bagay ang inuuna natin kaysa ating pananagutan at responsibilidad bilang mga tagasunod ng Panginoon. That is the point that Jesus wants to clarify in this passage. You cannot be counted as disciples unless you make Jesus, you consider Jesus as your top priority. Ibig sabihin tayo dapat ay nagbibigay ng mas malaking timbang sa ating pananagutan bilang mga alagad ng Panginoon. In other words, itong mga sinasabing ito ni Jesus ay isang kapahayagan ng paanyaya at paalala rin sa lahat sa atin na gustong mapabilang bilang mga alagad o tagasunod. At dapat maintindihan natin na bilang mga tagasunod tayo'y malalagay sa mga sitwasyon na minsan ay napakahirap. Kailangan nating gumawa ng choices sa pagitan ng ating pamilya, sa pagitan ng ating mga mahal sa buhay, at ng atas ng Panginoong Hesus. Ang pagiging alagad natin ng ating Panginoon, ang pagiging tagasunod natin kay Kristo, ay pwedeng magbunsod sa atin sa pinaka-painful na mga pagsubok. At kapag nangyari yan, there is the temptation to compromise our faith in order to save our families, our loved ones. And the whole point of the statement, the whole point of the story is that how much we are willing to sacrifice for the sake of obedience to God. Pero ang pagiging tapat sa Panginoon kahit na ganun kahirap ay binibigyan din ng magandang katiyakan ng ating Panginoon. Sabi niya sa Matthew 16:25, "For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it." In other words, only as we lose our own selves in our desire to obey and to serve God, can we finally embrace what true life in Christ really means. You want to find life? Then lose it first for the sake of Christ. And then we must bear our own cross and come after Jesus. Unless we do that, we cannot be His disciples. When we say pasanin ng krus, ang ibig lang sabihin, we must be willing to suffer, to carry heavy loads, heavy burden, as we follow and as we commit ourselves to Jesus. Hindi naman ibig sabihin nun, magbuhat tayo ng literal na krus at katulad ni Jesus, papako rin tayo. Hindi naman ganon. Ang ibig sabihin lang nun, we must be ready to face a lot of,
difficulties, even heavy burden. Ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi isang picnic, hindi isang party. There will be times when you will be persecuted and suffer loss because of Jesus. Binibigyan tayo ng choice. Either we remain in Him with a cross on our shoulders, or deny the cross altogether. Pag hindi natin pinasan ang ating cross, convenient yon. But at the expense of our calling and relationship to God. When God says, ating talikdan ang ating mga kayamanan, hindi naman ibig sabihin galit siya sa mga mayayaman. No. That is a wrong understanding. To say that God or Jesus is not accepting the rich, the wealthy. No. Ang sabi niya sa mga disipulo, unang Timoteo 6:17-18, sabi niya, ang mayayaman sa material na bagay, utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Ang salapi ay hindi naman evil in itself, but the love of money is the root of all evil. Ayon sa 1 Timothy 6:10. Ang pagmamahal ng sobra sa salapi, yun ang nagiging sanhi ng pagkalulong natin at pagkabulid natin sa kasalanan. Ang ibig sabihin ni Jesus when sinabing, unless we give up our possession, ang ibig sabihin noon ay, ang ating mga kayamanang material ay hindi dapat maging mas mahalaga pa kaysa ating katapatan sa ating Diyos. Sapagkat sa totoo lang ay ang ating Diyos ang siyang pinaka-provider ng lahat ng pagpapala. Siya ang nagbibigay at pinagmumula ng lahat na meron tayo. At hindi ito pwedeng maging hadlang sa ating pagsunod sa Diyos. Bakit naman masyadong mahirap ang maging alagad? Hindi ba pwedeng mas madali lang ng konti? Mga kapatid, kahit kailan, hindi gugustuhin ng ating Panginoon na tayo'y dumaan sa mahihirap na mga sitwasyon, sa mga pagkakataong tayo ay talagang nahihirapan. God would never cause despair and misfortunes sa ating lahat. Sabi nga ni Apostol Pablo, kahit na ang Holy Spirit intercedes for us to make sure that we have all the strength and power to rise above hard facts of life. Ngunit ang mga kaaway ng Ebanghelyo ay gagawa ng kahit anong paraan upang pigilin tayong lahat na sumunod kay Jesus. Pigilin ang mga nag-aasam at naghahangad na maging alagad ng Panginoon.
Hindi yan kagagawan ng Panginoon, kagagawan niya ng dyablo. Sabi nga ni Apostol Pablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ang magandang balita dito, binibigyan tayo ng katiyakan ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo na kahit ano pang hirap ng mga pinagdaraanan natin, ang sabi niya sa 2 Korinto 12:9, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galakong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sa pagiging alagad natin, naroroon ang nagbibigay katiyakang presensya ng Diyos sa bawat pagkakataon ng kahirapan at pamimigati. At mas maging malaking gantimpala ang nakalaan sa atin. Mas higit pa sa mga kayamanan at tagumpay ng mundong ito kahit pag sumasamahin mo sila. Ganyan ang katiyakan na ibinibigay sa atin sa ating pagpapasya na maging tagasunod, maging alagad ng ating Panginoong Hesus. Kaya nasain natin na maglingkod ng tapat, maghangad na mapabilang sa totoong mga alagad at mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen.